Magandang araw sa lahat. Ako nga pala ay isang katulong sa bahay. Ngayon, ako'y magiging tapat. Wala masyadong ginawa sa totoong mundo ang isang katulong na katulad ko. Kung hindi sundin ko anuman ang sasabihin ng amo ko. Ang hirap magtrabaho ng ganito. At ngayon, ay sinabihan akong matulog sa ibang lugar at ang tanging lugar na mapupuntahan ko ay ang lugar na tinatawag nilang Lagusan. Nang ako'y makarating sa Lagusan, ako ay nagpapasalamat at hindi ako nag-iisang tao na lamang na nandito. Mayroon pa akong higit na 10 tao na kasama rito at hindi sila masyadong namamansin sapagkat mayroon silang sarili-sariling mundo. Ang Lagusan ay isang maruming lugar, ngunit bilang isang katulong, ako ay sanay na sa mga ganitong kondisyon. Sa Lagusan ay makakakita ng iba't ibang uri ng tao katulad na lang ng isang lalaking kalbo na napakaputang ang mukha. Ang iba pang mga tao roon ay isa pang lalaki na may mahabang leeg, matandang babae na maayos ang kasuotan, at 6 na magsasaka na nagtutulong. Ang mga tao rito ay tiyak na walang pera at dahil wala silang pera, sigurado rin na walang laman ang kanilang mga tiyan. Ang mga taong ito ay galing sa probinsya na napadpad sa siyudad na umaasa na magkaroon sila ng magandang trabaho ngunit hindi makakamit ang mga pangarap nila dito. Sa halip, ngayon, sila ay nagiging pulubi nang humihingi ng pera sa mga tao para lang makakain araw-araw. Mga kapatid, isipin niyo lang ang Hanoi na isang magulong syudad. Sa bawat tingin mo sa kapaligiran ay may maraming mga bahay, daanan, iskinita at iba-iba pa. Mayroon din isang magsasaka na naglalakad, halatang pagod na pagod. Ngunit hindi siya tumitigil magtrabaho dahil kailangan niyang sumikap at magkaroon ng pera. Ang magsasaka ay patuloy na sumisikap at siya ay walang matuluyan. Kaya siya ay tuluyang naglakad at pumasok sa mga kalye at sa mga intersection. At doon siya nakakita kulumpon ng mga tao. Sa tingin ko, ang mga taong ito ay galing sa probinsya sapagkat mukha silang matalino at mayaman. Umaway ang babaeng matanda na may gintong hikaw at tila mayaman ang dating sa magsasaka. Hey, saan ka pupunta? Pagod na pagod ka? Gusto mo ba ng trabaho? Halika, dali! Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng maayos na trabaho. Ngunit hindi na ba mababago ang ganito? Ganito na lang ba palagi ang trahedya ng mga hirap maghanap ng trabaho? Madalas na lamang silang nabibigop at panandalian na lamang kanilang kaligayahan. Dahil sa walang pagbabago ng mga gantong sitwasyon, walang magagawa ang mga tao kundi gumawa ng krimen at magbenta ng kanilang mga laman. Kung wala silang mahanap na trabaho, hindi kasalanan ng mga tao at hindi din natin ito kasalanan sapagkat ang mga taong nagpapanggap na nagbibigay ng trabaho para sa iba ang may kasalanan. Nangangahulugang hindi nila tinatrato ng tama ang kanilang mga taga-trabaho at dahil doon, naghihirap kami dito. Ang mga taong ito ay walang mapagpipilian kundi tiisin ang mga buhay nila ngayon, ngunit meron pa rin ibang paraan upang sumikap. Kaya mga kapatid, kung gusto natin magsikap, magtatrabaho tayo ng mabuti at hindi tayo magpapabigo at lalong-lalo na ay hindi tayo gagawa ng krimen. Hindi lamang sa iisang siyudad ang mayroong pagkakataon na maghanap ng trabaho. Malaki ang mundo at ang bansang Vietnam ay malaki at marami pang lugar sa Vietnam ang pwede pagkaroon ng trabaho. Maraming salamat.